endures all things. Love believes all things. Love never fails. At yun po ang napakahalaga. Sabi ko, Lord, salamat sa biyaya mo, natatayo ako dito to encourage the mothers. Sino pong mga mother dito? Yan! Salamat po sa inyong mga buhay, sa mga biological mother, mga talagang naglabas, nagluwal. Yan. At maging mga foster mothers, salamat sa Lord sa mga buhay nyo. Mga binigyan ng puso ng Diyos na mag-alaga, hindi man sa'yo yan physically nang galing. Diba? Pero kung inalagaan mo yan, inaruga mo yan, you are also a mother in the sight of God. Amen. Diba? Maging yung mga nanonood dyan perhaps na tatay na naging mother din dahil wala ang mother. Na pinulfill muna ang role ni mama habang wala si mama. Mabuhay po kayong lahat. Salamat sa biyaya ng Diyos sa mga buhay nyo. And we just want to honor God through your lives, mothers, because you are the first vessels of love. Sa inyong unang dumaloy ang pag-ibig na nakikilala ng sangkatauhan. Bago pa makaunawa ang isang bata, nararamdaman na niya ang pag-ibig. Dahil hindi mo pinagkain ang iyong sinapupunan, nakahiga siya doon sa iyong womb, ramdam niya yung pag-ibig. Ramdam niya na safe siya. Ramdam niya na hindi siya basta-basta mabibigyan ng harm dahil nandun siya safe sa iyong womb. Diba? Kaya salamat po na yung pag-ibig ng Diyos na hindi pa mauunawaan ng isang newborn o hindi pa the unborn, di ba, ng baby, hindi niya maintindihan by his mind, pero ramdam na niya yun. Hindi niya man ma-explain, hindi mo rin ma-explain, pero nandun na yung pag-ibig. At sabi ko, Lord, saan kaya nahuhugot ng mga magulang na ina ang pag-ibig na ito? Minsan ako natetest dyan dahil love is patient. Minsan nauubos yung patience. Diba? Nandito ako sa toddler stage ng aking anak at ito talaga yung matinding kiskisa ng patience ko. Nauubos na. Minsan, Mami! Gano'n na naman itong isa ko. Kasi ko, Lord, saan ba nila nakukuha yung patience? Sabi ko, saan ba nabubulot yung sobrang love na magiging patient ka kahit sa mga makukulit na blessing. Blessing yan. Yes. Pero minsan matetest tayo, di ba po? Lahat ng nanay, I believe, na test sa patience. Yes. Amen? Labor pa lang. Test of patience na yan, di ba? Ano ba yan? Sakit, lumabas ka malalabas, lumabas ka man na, para matapos na ito. Di ba? Na lahat tayo dumaan dyan. And love is proven by a test of patience. Kaya sabi ko, Lord, saan ba nabubunot ng mga ina ang pag-ibig nila sa mga anak? Na kahit gano'n sila kakulit, pasaway may pag-ibig pa rin. Amen. Kahit nagawa ka nila ng minsan ng kasalanan, nabasag nila yung base mo, naputol nila yung lipstick mo, di ba? Nabasag yung foundation mo, naku, maling yan! Little things, but it tests our patience, di ba? Yes. Pero sabi ko, may supply pa rin ng love. Amen. Hindi nauubos ang love. Amen. And while we were worshiping, the Lord was just reminding me, I am the source of love. Because in 1 John 4:16, God is love. Kaya kayong mga magulang na ina, minomodel nyo sa inyong anak ang pag-ibig na hindi nauubos. Amen. Tao tayo, oo, may limitasyon. Minsan naubos basta right. Naubos yung love. Hindi naman, ano? Naubos lang minsan yung patience. Natalo mo, di ba? O kaya, grounded ka muna. Discipline. Because love disciplines. Yes. Love teaches. Love tells the truth. No? So, minsan, hindi natin mapaliwanag. Bakit kailangan natin silang pagsabihan? Minsan na-misinterpret ka pa, pero love mo eh. Amen. Kaya mo na pagsabihan, lalo na yung mga teenager moms dyan. Yung mga, ang anak teenager na. Di ba? Yung mga anak, kaya medyo may sarili ng desisyon at mundo. Sabi ni Pastor, may sarili ng mundo. Di ba? Bakit mo pa rin pagsasabihan kahit nagtatampururot? Kasi love mo. Amen. Yun ang totoong love. Yes. Di ba?
Kasi ko, Lord, salamat sa pag-ibig mo na kailanman ay hindi mauubos sa bawat nanay na may paghuhugutan ka pa rin ng love, lalo na para sa anak mo. In Luke 7:47, let me just exhort this. Ito na lang po introduction ko, papalitan ko introduction ko. Kasi ito yung nilagay ni Lord sa heart ko when we were worshiping. In Luke 7:47, a woman was misinterpreted nung binuhos niya yung kanyang mamahaling perfume at binasag niya yung alabaster jar. Bakit? Ang mahal nun eh. Diba? Kung maaari lang sana, ibenta na lang at yung mapagbibilhan, ibigay sa ministry, bumili ng lupa sa Trento. Biro lang yan. Sabihin, example lang. Marami sanang mapupuntahan yung monetary value nung in-offer ng babae. Pero sabi ni Jesus, sabi niya, yamo siya. Alam mo ba't niya ginawa yan? Because she who has been forgiven much loves much. Amen. At sabi ko, Lord, ba't mo binigay itong verse na to sa akin? We were singing a while ago. Sabi niya, He picked me up, turned me around. Ang susunod, landed it on solid ground. I thank my Master. I thank my Savior. I thank God. Sabi ko, grabe yung mga babae. Kami binigyan na inatasan ng Diyos na magdala ng bata at para masaktan kami after 9 months. Yes. Para masugat tayo. Yes. Para masaktan, di ba? Pag ilalabas mo na yung pinagdadala mo, pag ilalabas mo yung grabe yung pain. Yes. Tama po. Tama. Ramdam niyo yun. Di ba? Lahat ng nag-labor, lahat ng nanganak, may iba-ibang story. Normal man yan o CS. Di ba? Lahat tayo dumaan sa sakit. Yes. Kahit na CS ka, mas din yun. Kahit pa na-recovery mo, hiwa ka eh. Di ba? Lahat tayo mga nanay. Yeah, I'm talking to the mothers right now. Diba? Eh sabi ng Diyos, yung dumaan sa masakit, yun ang nakaka-appreciate, nakakapag-value ng bagay na binibigay kong pag-ibig. Kaya yung na-misinterpret na babae, sayang naman. Sana bininta na lang yun. Pero hindi nakita nung ni Judas, yung disciple na nag-criticize sa kanya, hindi niya nakita na yung binuhos ng babae, masakit sa kanya yun. Pero dahil it cost her something, naintindihan niya na yung bagay na natanggap niya ay mas mahalaga kaysa bagay na binibigay niya. Yung sakripisyo niya, hindi pwedeng bayaran yung sakripisyo ng tagapagligtas niya. Na yung binubuhos niya kahit mahal yung by monetary value, alam niya priceless yung forgiveness na tatanggapin niya kay Jesus. Kaya ikaw na magulang na ina na nakakakilala kay Kristo, minsan kapag naubusan ka na ng love at ng patience para sa anak mo, saan mo bubunutin? Doon sa pag-ibig na binuhos niya sa'yo, sa pagpapatawad na binuhos ni Jesus sa'yo. Kaya kahit ang sama ng loob mo sa anak mo, ako nga pinatawad ni Lord. Bakit di ko patawarin ang aking anak? Amen. Kaya kayo mga magulang na una, kayo pong mga nanay, salamat at hindi kayo humihinto sa pagmamahal, pagpapatawad at pagbibigay ng allowance sa inyong mga anak. Ganyan ka, sige, huwag ka kakain, wala kang allowance, wala padala. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig na binibigay niyo. Mabilis lang po ako dahil marami tayong gagawin. And I have entitled our message for today as Mothers of Godly Legacy. Pwede po bang sabihin natin legacy? Legacy. Yan. So, simple lamang po ito. 3 points lang ang ating pag-uusapan. But I hope and I pray na masalo natin yung challenge and encouragement ng Lord para sa inyong mga ulirang ina. Hallelujah. Passages about childbirth. Bakit ko ilalagay ito? John 16:21 says, a woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come. Diba? Nung sumakit na, Pumutok ng panabig. eto na. Diba? Yung iba pumutok na. Yung iba hindi pumutok, pero iba na yung sakit. Dumadalas na. Diba? Every ilang minutes na. Yung intensity lumatakas na.
Saan nagtatanungin ka ng nurse? O, saan nagaling yung ano? Saan nagaling yung tigas? Dito ba? Dito? Dito po. Humihilap pa baba ko na ganyan. Tapos balakang ko, masakit ka rin. Yan na yun. Tupok na yun. Di ba? But as soon as she gives birth to the child, di ba? Pag ano, ire! Sasabihin ng midwife mo, ng OB mo, ng hilot mo, ng ano ba? Nagpalabas ang baby mo. Sige, ito na! Ito na yung ulo! Ito na! Ito na yung buhok! Ang kapal ng buhok! Sige! Ire! O, ito na! Huling ire! Lahat ng lakas mo! Ewan ko kung sinong maganda nung umiire. Walang magmamaganda sa mga lugar na mga oras na to. Di ba? Kasi pag nandun ka sa pain, nandun ka sa childbirth, wala ka nang pakialam sa itsura mo. Wala kayong pakialam sa voice mo. Di ba? Kahit Miss Universe ka pa. Di ba? Pag ire! At yung mukha mo, ilalabas mo lahat ng buong lakas at buong puwersa at sabi na, as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish. Pero totoo, di ba? Totoo. By fact, masakit pa naman. Hindi naman nawala agad yung sakit. Pero nung ilabas mo na, lalo na yung ulo, basta nalabas mo na yung ulo, susunod na naman, di ba? Paglabas mo ng ulo ng baby, bang! Di ba? Yung baka nakakatulog na sa sobrang, sobrang, bakit? Di ba? Totoo yan? Yes. Oo. So, pagka nailabas na nalilimutan niya ang sakit. Dahil may kapalit. Gusto ko pong iyon na maging idiin sa puso mo ng Diyos. Hindi man yan panganganak, baka siyempre tapos na kayo dyan, di ba? Or hindi pa yan sa season na yan ngayon. Pero kung ano man yung sakit sa puso mo ngayon, may kapalit. Amen. Weeping may endure for the night, but joy In the comes morning. in the morning. Paglabas ng bata, parang na-amnesia sa lahat ng sakit na naramdaman mo. Kahit 2 araw, 3 araw ka nagle-labor, may kwento nga, nasampal niya pa daw yung nurse. Diba? Sabi sa sobrang sakit, hindi mo ba ako tutulungan? Sabi na, makakalanan ko ba yan? Sabi ng nurse. Diba? Kung ano-ano nagiging reaksyon ng babaeng nanganganak kasi nasa pain siya eh. Diba? Very, yun, wala siyang ibang focus kundi mailabas yun. Wala na siyang ibang iisipin. Tama? Hindi naman sabihin, ay, Judy pala yung tubig bukas. Kailangan ko tawagan siya para mabayan. Hindi mo kayang isipin yung naman naglalabot ka. Diba? Bahala kayo dyan. Ako manganganak ako. Diba? At nag-challenge si Pastor Rodel kanina sa prayer and the Lord was just encouraging my heart. May mga nagbubuntis dito sa panalangin. Yes. May mga bagay kang pinagbubuntis spiritually and you are cultivating it in prayers. Di ba, Pastor Rodel? Hindi naman po isang prayer mo lang. Tapos, may mga ganun, may instances. Pero most of our prayer concern, bubunuin sa prayer. Sabi nga ni Pastor, sige pa, ipag-pray mo pa, more pa, pray mo pa, pray mo pa. May pinagbubuntis ka sa spirito. Pag-pray mo pa, pag-pray mo pa. At kung minsan nandyan na yung answer, andyan na, mafu-fulfill na. Pag mafu-fulfill na, sasakit na. Ay ko, eto na. Minsan mafu-fulfill na, akala mo nawalan ka pa, no? Patay, lumabas yata yung laman. Di ba? Hindi pa yung tubig lang yun. Mag-alala. No, hindi nawala. Minsan nakala mo, nawala yung pinagbubuntis mo, yung pinagde-desire mo. Kasi, hindi pala, sign na pala yun. Nadadating na yung totoo. Yes. Ang pinakahihintay mo. Amen. At pag dumating na nga, parang naipanganak sa spirito yung manifestation ng pinagbuntis mo. Na? Paglabas, what a joy for that human being was born into the world. Wala ka na rin pakialam kung ano nang gagawin ni Doc dun para ayusin yung baba. Basta pag binigay na sa yung baby, ay, bakit kamukha mo si daddy mo? You're the most beautiful one and so. And paglabas yan, sabi ko nga, grabe na mga nanay, first time mo nakita, na love at first sight. Yes. Wow.
Girl man yan o boy, paghagkan mo dyan. Kahit na kaninong ilong pa yan. Pagkakita mo sa kanya, wow. Siya yung taong hindi kailangan patunayan ang sarili niya. Pero pag nakita mo siya, I love you. Sasabihin mo kaagad. Siya yung taong hindi kayang ibalik sa'yo yung lahat ng sakripisyo mo sa 9 months. Pero pagkaharap pa lang sa mukha mo, mahal na mahal kita. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Yes. Tama. Alam mo, ganun din si God sa atin. Yes. Nung pinanganak tayo sa Espiritu, kahit hindi niya muna tinitignan kung ano i-offer mo sa kanya, ibibigin mo sa kanya. Oo, dadating yan. Pero nung pinanganak ka sa Espiritu, para siyang ina na tinignan ka at sinabi ka agad sa'yo, mahal kita. Amen. Ang dami ng ginawang kasalanan, Lord. No, mahal kita. Ginawa kong lahat para sa'yo at ibibigay kong lahat ng pangangailangan mo. Amen. Sabi nga ng Bible sa Isaiah, pwede bang kalimutan ng ina ang kanyang anak na pinanganak? Hindi. At ganun din ako, sabi ng Diyos, kailanman hindi ko kayo kalilimutan. Kaya po, i-open ko tong passage na to kasi mga nanay na talagang nanay ang makakaunawa nito. Ayan. Sabi rin dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 14 to 15, Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression. Kahapon I exhorted about the blessing of womanhood, the blessing of being a woman. And we appreciated God's design for us as women of God. Kung gusto niyo pong balikan, nandiyan lang po sa ating page mo. But this time we focus on motherhood. At times, laging ini-echo ng kaaway na, wala yung babae yan, babae yung na nagkasal, babae ang may kasalanan kung bakit pumasok ang kasalanan sa balat ng lupa. You have no right, sasabihin ng demonyo. No? But, thank God for this scripture. Nevertheless, she will be saved in childbearing. And if they continue in faith, in love, in holiness, and self-control. Hindi na tinignan ng Diyos yung pagkakamali natin dahil sapat ang pagtutubos niya sa atin. Amen. Yes, maging tayong mga ina. You may not be the perfect person nung nanganak ka, pero masasabi ko, may binago ang Diyos nung binigyan ka niya ng anak. Amen. Amen. May nabago sa'yo. And as we will finish agad. Let's see the word legacy. Legacy is about passing on things of lasting value to those who will live on after us. Pagpapamana. Ikaw bilang ina, ano ang ipapamana mo sa iyong anak? Okay naman na kasi nabili na yung lupa, so para kay ano na yan. Dito naman, para kay ano. Yung tindahan namin, para kay ano na ito. Diba? So medyo nakalinya ka na sa isip mo. But I'm talking not about inheritance. I'm talking about a legacy. Ano yung legacy? In Proverbs 13:22, sabi niya doon, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. At sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Wow! Nung nakita ko itong scripture na to, sabi ko, grabe Lord, ang legacy, compared sa basta lang inheritance, ang legacy kasi, pwede yung mapasa sa apuhan. Generations to generations to generation. It means it goes beyond properties. It goes beyond physical treasures. It is something that we pass on like a value, like a trait, a character, a faith, and a belief. Hindi siya physical na pinapasa. Psalm 78:4 would encourage us. We will not hide them from our children, but tell the coming generation of the glorious deeds of the Lord and His might and His wonders that He has done. Wag mo daw ipagkait at wag mong kalimutang sabihin sa iyong mga anak ang karanasan mo sa Diyos, ang iyong pananampalataya. And this is the legacy that we as mothers can pass on to our children. Bakit? Sa musmos pa lang sila, ikaw ang
ang pinakamadalas nilang maririnig at makakasama. Tama, hanggang sa paglaki nila, kahit pa makamit sila ng maraming teachers sa school, iba pa rin yung boses mo bilang ina. Amen. You have a special influence in their heart and in their lives. Amen. Diba? Kaya pag ang ipinapasa po natin ay pananampalataya, ang tiwala sa Diyos, yun po ay hindi mapapantayan na pamana sa kanila. Sabi ng iba, education is the best daw na ipamana. But I say, there is more than education that you can give your children. That is your faith in our Lord Jesus Christ. Hayaan po natin na ang maging goal natin as godly mothers ay dahil pag tuwing titingin sila sa atin, nai-inspire sila na gusto ko din magkaroon ng relationship kay Jesus. Tulad ni Mama. Amen. Tulad ni Nanay. Tulad ni Mami. Tulad ni Lola. Tulad ni Mami La. Maganda ngayon, eh, no? Tulad ni Mamu. Iba na. So, ikaw ang kanilang hamon na tinitignan. Na tulad ni Mama, maglilingkod din ako kay God. Godly mothers set a legacy that we can follow. The legacy of prayer and dedication. In 1 Samuel, you know the story of Hannah. Siya ay nanalangin sa Diyos dahil hindi siya able maging ina. Yes. Alam mo ba na ang kapatid natin itong si Hannah, pinag-pray niya pa na bigyan siya ng anak. Nakakalungkot ngayon, yung iba na biyayaan ng anak, tatanggalin pa nila. Diba? That is murder. Abortion is not accepted. Diba? So, but in her case, kailangan niya pa hingin talaga sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng anak. And so, in the passages of 1 Samuel, nanalangin siya. At nung ipinanganak na niya si Samuel, anong ginawa niya sa answered prayer? I-dedicate niya ulit kay Lord. May you be an example of prayer and dedication in your family. Amen. Godly mothers. Amen. Makuha nilang ugali at prinsipyo sa iyo na kapag may problema man, may pagsubok man, may blessing man, masaya man, malungkot man, anuman, mananalangin tayo. Yes. Naway ikaw ang maging example nila. Godly mothers would also leave the legacy of obedience and sacrifice. Isang nanay din po ang kwento sa 1 Kings chapter 17, verse 7 to 16. Siya po ang tinawag na ang balo sa Zarephath. So, hindi po siya pinangalanan. Hindi talaga natin alam yung actual name ng widow of Zarephath. Pero doon sa kwentong yon, na-encounter ng woman na ito ang man of God at sinabi ni Elijah sa kanya, yang natitirang arena mo, iluto mo para makain ko. Siguro sabi ng nanay, ano ba itong klaseng lingkod ng Diyos na to? Kundi na nga lang, kukunin niya pa. Last meal na nga namin ito ng anak ko at mamamatay na kami. Tapos kukunin niya pa. At siguro ng mga oras na yun, nakatingin yung anak nung dilat na yung anak nung widow sa kanya. Ibibigay pa kayo ni Mami. Last na namin yan. Gutom na ako. Diba, hindi siya makapalag. Pero nangusap ang Diyos doon sa babae na Zarephath. At ano ang sinet niyang example sa kanyang anak? Obey and sacrifice. Minsan yung last na natin ang pinakamasakit ibigay. Pero nung binigay ng widow of Zarephath, pinatunayan niya na ako, Lord, hindi ko natitignan yung kakarampot na meron ako. Yes. Titignan ko na lang ang kapangyarihan. Amen. Na kayang i-provide ang nung ginawa yan ng nanay na yon, siguro nakatingin pa rin yung bata. Tapos nagkaroon ng miracle, hindi kailanman natuyuan ang kanilang sisidlan. Sabi siguro ng bata, galing mo na. Pag inoffer ko kaya itong isang laruan ko, siguro hindi mauubos yung laruan ko dito. Ibig sabihin, it wasn't childish. It could have been
been a challenge Yes. to the son of that widow. The Amen. obedience of that widow. Godly mothers, last but not the least, may you leave a legacy of faith. In 2 Timothy 1:5, si Pablo po sumulat kay Timothy at sabi niya, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya, sabi niya kay Timothy. Pero yung pananampalataya daw na yon ay una nang tinaglay ng kanyang lola na si Loida at ang kanyang ina na si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So, salute to Lola Loida and Mommy Eunice. Dahil naipasa nila ang pananampalataya kay Timothy. Yes. Diba? Hindi natin alam kung sino pa yung kapatid ni Timothy, kung meron pa, o mga pinsan niya, no? But salute to these two mothers. Bakit? Kasi may ebidensya yung kanilang faith. Yes. Sabi nung isang motivational speaker, echo ko lang, hindi ko naman gusto yung motivation lang, pero may punto siya. Sabi niya, a success without a successor could be a failure. Kasi yung success mo ngayon, pag di mo pinasa sa susunod na generation, hanggang dun na lang yun. Amen. Example, ang mga De La Cruz ay kilalang mga tagapaglingkod ng Diyos. Example lang, mga De La Cruz. Ngayon, talagang grabe, masigasig ang magulang talaga, pero hindi na ipasa sa anak. Pag natapos na yung generation ng mga naglingkod sa Diyos at hindi na ipasa sa anak, mawawala na yung faith doon sa bloodline nila. Yes. At ikaw, godly mother, hindi mo hahayaang mawala sa linya ng iyong pamilya ang pananampalataya kay Jesus. Yun ang iutos mong ipasa nila. Hindi man ekta-ektarya ang maaari mong ipamana. Yung pananampalataya sa Diyos na nagbigay ng buhay, kay Jesus na nagligtas, yun ang ipasa mo sa kanila. Amen. Siguraduhin mo na bago ka mamatay, sasabihin nila, naging Christian ako dahil kay great-grand Lola. Amen. Napinasa kay Lola. Napinasa kay Mama. At naipasa sa amin. Yes and amen. Ipasa ng ipasa. Mahilig tayo dyan. Pasa. Pasa. Too close. Lasa mo. Ayan. Ito po, hindi kami nag-usap ni Pastor Rodel, pero ito talaga ang conclusion ko. Sa halip agad, hindi ko na ipasok yung unang verse para alam niyo sana yung una. Sa halip. Sa halip agad. Sabi niya kasi, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sabi niya. Sa halip, ito na yung susunod. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto, kalawang ang maninira at walang makakapasok na magnanakaw. Challenge ako na sinabi ni Pastor, nagwi-withdraw siya. Yes. Nandito pa siya sa lupa, nagwi-withdraw na siya sa langit. Ang sarap naman yun. Hallelujah! Alam mo ba, hindi sikreto yung ATM card ni Pastor? Hindi yung malupit na sikreto. Pwede mo rin i-access yun. Magtanim ka ng makalangit na investment. Yes. Ikaw na ina, wala naman ako maipamana masyado ang pastora. Ako hindi hamak na ano lamang. Mayroon kang mapapamana na hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng sirain. Yun ang kayamanan sa langit na pwedeng maipasa sa anak, sa apo, apo ng anak, ng apo sa tuhod hanggang dumating na sa kalingkingan. Apo sa tuhod, apo sa bakong, apo sa ano ba yung mga apo natin. Hallelujah. So doon po tayo mag-invest ng ating ipapamana. Amen. Godly mothers leave a legacy to the next generation. A legacy of prayer, a legacy of obedience, and a legacy of faith. Tumayo po tayong lahat. Amen. Woo! Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo. Tanongin mo muna yung katabi mo, mama ka ba or mother ka ba? Yes, mother. Yes, mother. Yes. Siguro gawin lang natin, ha? Kasi mamaya batingin natin siya, hindi pa pala siya mother. Yes. Kung hindi pa mother, ayan, ito paghahanda sa'yo.
aming mother. Joyce. Pwede bang batiin mo siya a blessed Mother's Day? Blessed Mother's Day. Yakapin mo na rin, ikaw naman. Ganda mo yung love. Best time of mothers. Hallelujah. Wow, blessed Mother's Day. Blessed Mother's Day. Yakapin mo. Hindi kayo nananaran ni Pastor. Ngayon po ay magpapasalamat tayo sa Diyos, who is the source of love, of all the motherly love. Yes. Bago pa tayo natuto at nakaranas ng motherly love, God first loved us. So let us just thank the Lord for the life that He has given you, for the grace that He has given you to be a mother. Hindi sa ganang sariling lakas mo, hindi lang nature o kalakasan mo o kalikasan mo ng mga anak at magtaguyod ng mga anak. Ngunit, hayaan natin na ang kapangyarihan ng Lord ang mag-guide sa atin kung paano din natin i-guide ang susunod na next generation. Let us pray. Lord, we thank you, God, that you first loved us. Thank you, Lord, that you first forgiven us. That you are patient with us. Sa lahat ng bagay na naranasan namin sa iyong mga kabutihan mo, ito rin, Panginoon, ay natututunan namin ipasa sa aming mga supling, sa aming mga anak. Humihingi po kami, O Diyos, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Mayroon man po kaming mga faults at pagkukulang bilang ina. Ngunit, O Diyos, alam namin na Ikaw ang pupuno, O Diyos. In our points of our weaknesses, You are our strength. Where we are weak, there You are strong. So we just surrender our lives to You as mothers. Lord, pinananalangin po namin ng aming anak. Alam namin na marami kaming bagay na hindi kayang gawin. Ngunit kung saan man namin hindi sila kayang samahan, kung saan man namin hindi kayang puntahan, turuan, akayin, tao kami't limitado, ngunit ikaw ay hindi limitado. That's why we entrust them in your hands. Bigyan mo sila ng talino sa kanilang pag-aaral. Bigyan mo po ang mga anak namin ng proteksyon na nanggagaling sa iyo. Above all, Lord, idinededicate namin sila sa iyo. Dalangin namin na Ikaw, O Diyos, ang makatagpo nila. And in the perfect time, Lord, magkaroon sila ng personal encounter sa iyo, and that they will have a real relationship with you, Jesus. And our prayer, Lord, tulad ng panalangin ni Hannah, dalangin namin that our children will serve you all the days of their lives. We pray, Lord, even for our husband and the family members that you have entrusted to us. Dalangin namin na maging sila, O Diyos, ay magkaroon ng relasyon at pananampalataya sa iyo. Yes, Father God. We pray that we may leave a legacy that is pleasing to you, and that you will be known from generation to generation, that it will be passed on, O God. The baton will be passed on to the next generations, at patuloy na itataas ang iyong pangalan, i-carry out ang kalooban mo sa mundo ito. I pray that you empower the mothers right now, spirit, soul, and body, O God. And Lord, sa lahat pa, Panginoon, ng mga pagkukulang na nararamdaman ng kanilang puso, sa loneliness na minsan nilang nararanasan, sa mga regrets ng puso nila, palitan mo ito, O Diyos, ng kapayapaan at paghagkan ng iyong presensya. Thank you for your love to us. Thank you for your forgiveness. Thank you for the empowerment. Thank you for a continuous, victorious living that we have in Christ. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat na nakijoin sa atin online. We hope to see you again next week. God bless you.